Sa ngayon, Chair, ano na ho ang estado ng paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national elections? Sir Willard, bagamat 2 taon pa ang natitira bago ang eleksyon natin sa Mayo 2028, well, siyempre ngayong taon na to ang COMELEC ay busy-busy rin sa paghahanda natin para sa Barangay and SK election at siyempre yung ating September 14 Bangsamoro Parliamentary Elections. Patungkol doon sa paghahanda natin sa 2028 automated election, kami po ngayon ay gumagawa na, nagdadraft na kami ng terms of reference na isa-isa namin ipinipresenta sa ating mga stakeholders katulad ng terms of reference para sa transmission, para sa overseas voting at ngayon pong June 2 ipipresenta naman natin ang terms of reference na draft namin para naman po sa ating makina na gagamitin upang yung ating mga stakeholders magkaroon ng partisipasyon at least sa pagdadraft nito o baka meron sila mga suggestion upang mas mapa-enhance at mapaganda yung makina na gagamitin natin para sa 2028. Iba na ho ba, Chair, ang magiging supplier para sa 2028? Hindi ko po masasagot yan, Sir Willard, sapagkat ito po'y mag-undergo ng tinatawag na procurement at sure naman na yung mismong nag-deliver sa atin ng makina noong nakaraang eleksyon ay magpaparticipate muli yan. So sa atin po, basta kung sino man ang mananalo doon sa bidding natin base sa ating terms of reference, base sa ating bagong procurement law, yung ating Republic Act 9184 din, yung dating Procurement Act, ay siya po ang mabibigay sa kanya ang kontrata. Ang importante, ma-enhance yung makina na ating pong ginamit. Kung ano yung mga issue na nakita noong nakaraang eleksyon, dapat yung mga yon as much as possible mawala at mas mapaganda pa ang performance ng mga makina na gagamitin natin. Ano ho ang tugon, Chair, ng COMELEC sa mga pangamba ng publiko kaugnay ng mga lumulutang na senaryo ng no elections daw sa 2028? May nakikita ho ba kayong legal basis para sa mga panukala rin na palawigin ang termino ng Pangulo? Sa part po ni COMELEC, para sa amin po, non-issue po yung no-el scenario sapagkat kita niyo po 2 taon pa lamang ay naghahanda na ang COMELEC para sa eleksyon ng 2020. Technically nga po, Sir Willard, kalimitan ay 1 taon bago mag-eleksyon ang paghahanda na ginagawa ng COMELEC kaya tinatawag yung 1 year na yon na PNLE, Preparatory National and Local Election. Pero ginawa po natin 2 years dahil nga po alam natin kinakapos kalimitan ng COMELEC sa panahon kapag siya ay naghahanda sa isang national and local election. Ganun napaka-importante ang 2028 presidential, vice presidential, national and local elections po natin. So mukha pong as far as the COMELEC is concerned, yan po ang nakalagay sa saligang batas. Meron po tayong halalan and at all costs, inuulit ko at all costs, may halalan na mangyayari sa 2028. Mahalaga na nabanggit ni Chair na nasa saligang batas ito. Pero meron ho bang contingency plan ng COMELEC sakaling hindi masunod ang election schedule? Hindi po tayo nagpaplano ng contingency, Sir Willard, kasi nga po, yan po ay as far as the COMELEC is concerned, nasa saligang batas, ang obligasyon ni COMELEC ipatupad ang probisyon ng ating saligang batas. Merong eleksyon dapat sa Pampangulo, sa Pangalawang Pangulo, sa 12 senador, hanggang sa kahuli-hulihang konsihal. Saligang batas po yan, hindi po yan ordinaryong batas and therefore, yan ang mandato mismo ng sambayanan. Yung contingency na tinatawag, sa ating pong Omnibus Election Code, may tinatawag sila na postponement of the election. Pero yung postponement of the election kapag lang may tinatawag na force majeure, violence, terrorism, o kaya yung mga hindi inaasahan na pangyayari na hindi makakaboto ang mga mamamayan. Pero yan po, Sir Willard, 30 days lang after mawala ang naturang mga pangyayari, magkakaroon na rin ng halala. So hindi po yung tinatawag na walang eleksyon and therefore para uncertain na hindi na magkakaroon ng halalan sa bansa. Wala hong indefinite postponement, ano, Chair? Ay, hindi po mangyayari dahil sa konstitusyon natin, wala rin pong nakalagay na kahit anong provision na may indefinite postponement. Kaya po doon sa mga nag-entertain ng mga kaisipan na baka wala ng halalan, ako hindi magkakaroon, huwag po kayo mag-alala. Ang eleksyon natin ay periodic, yan po ang pinapanumpaan sa inyo ng Commission on Elections. Panghuling tanong, Chair, kumusta po ang paghahanda ng COMELEC para naman sa barangay elections? Ayun po sa Barangay SK, tuloy na tuloy pa rin po hanggang sa kasalukuyan bagamat may mga alingas-ngas na baka raw po ito ay ma-reset dahil nga daw po sa ating energy crisis. Pero si COMELEC, hindi po kami humihinto sa paghahanda natin. Natapos na po namin ang pag-iimprenta ng mga balota. Nakatapos na rin po natin yung ating mga command conference para sa security forces. Ngayon po tayo naman ay naghahanda muna para naman sa Bangsamoro Parliamentary Election. Kasi una po yan, Sir Willard, ng isang buwan, September 14, samantalang ang Barangay SK elections naman
naman ay November 2. So yung pong napaka-importante ang Bangsamoro na yan sapagkat yan po ang kauna-unahan sa kasaysayan matapos ito ay ipagpaliban ng ilang beses na. Maraming salamat po sa pagpapaunlak at great talking to you again, sir. COMELEC Chairman George Garcia. Maraming salamat po. Mabuhay po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.